Shalom! Ako si Rabbi Rich. Ngayong araw, susuriin natin ang malalim na karunungan ni Shaul sa unang Korinto, Kabanata 10. Tutuon tayo sa mga bersikulo 25 at 26. Tinatalakay ni Shaul ang malaking kultural na dilema sa sinaunang Korinto tungkol sa legalidad, kalayaan at pag-ibig. Sa Korinto, ang piling karne ay iniaalay sa paganong Diyos at pagkatapos ibinebenta sa syuk. Sinabi ni Shaul, kainin ninyo ang anumang ibinebenta sa pamilya ng walang pagtatanong dahil sa budhi. Nilinaw niya na ang lupa at ang lahat ng narito ay pag-aari ng maylalang. Bilang mga mananampalataya kay Yeshua, mayroon tayong espiritual na kalayaan. Malaya tayo mula sa legalistikong takot dahil binayaran na ni Yeshua ang halaga ng magpakailanman. Ngunit ipinakilala ni Shaul ang prinsipyo ng mga hangganan mula sa etikang Judyo. Hindi dahil pinahihintulutan ang isang bagay ay nangangahulugang nakabubuti o nagpapatibay ito sa pamayanan. Ang tunay na mesiyanikong kalayaan ay hindi tungkol sa pagpapaligaya sa sarili. Ito ay tungkol sa voluntaryong pagpipigil para sa ikabubuti ng iba. Isang sitwasyon. Inimbitahan ka ng isang hindi mananampalataya sa isang piging at malaya kang kumain. Ngunit kung sinabi nilang ang karne ay inialay sa Diyos, huwag mo itong kainin dahil sa kanila. Ang ating mga gawa ay dapat magprotekta sa espiritual na paglalakbay ng mga nasa paligid natin. Iniiwasan nito ang pagiging sanhi ng pagkatisod ng isang kapatid o naghahanap ng katotohanan para magsimula ng mas malalim na pang-araw-araw na paglalakad kasama ang Mesiyas. Hinihikayat kitang bisitahin ang Walk with Yeshua app sa description. Sa kaisipang Hebreo, ito ay umaayon sa konsepto ng marit ayin, pag-iwas sa gawa na tila masama. Tinanong ni Shaul, bakit hatulan ang aking kalayaan ng budhi ng iba? Sagot, kusa nating isinusuko ang karapatan dahil sa nagbabagong pag-ibig sa ating kapwa. Kapag pinilit ang ating mga karapatan, nagtatayo tayo ng mga pader at nalulubos ang pagmamalaki. Ngunit kapag nabubuhay tayo sa kautusan ng Mesiyas, hinahanap natin ang kapakinabangan ng marami para sa tesyuba at kaligtasan. Si Shaul, sinaripag ang buong pamumuhay ng mananampalataya. Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang bawat pagkain, pag-uusap at transaksyon dapat maging gawa ng pagsamba. Halos hindi natin dapat maging sanhi ng pagkatisod ng sinuman, Judyo, Hentil o Mesiyaniko. Ang ating kalayaan ay kasangkapan para sa mabuting balita at pagpapakabanal, hindi para sa sariling kasiyahan. Pinipigilan natin ang sarili upang ang liwanag ni Yeshua ay magningning ng maliwanag sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Pagpalain ka nawa ni Adonai at pagkalooban ka ng karunungan upang lumakad sa tunay na kalayaan at pag-ibig. Salamat sa pag-aaral kasama ko ngayong araw at malugod kitang inaanyayahan sa susunod nating pag-aaral. Shalom, Bishem Yeshua.